Maraming salamat po. Welcome po sa ating YouTube channel, DJ Chico Arellano. Unang-una, maraming salamat po sa 48,532 na subscriber po natin, bagong-bago. Ayan, as of today. Thank you so much po. Maraming salamat po. Dumarami po ang ating subscriber. Kaya lang, konti lang po yung nanonood. Ba't ganun? Ba't kayo nagsusubscribe? Di naman kayo nanonood. At yung mga bago po na mga nag-subscribe o nagpa-follow sa atin, nais ko lang din batiin kayo mga kaibigan. Yan, batiin lang po natin si Tel King. Thank you. Na merong 7,888 subscribers. Dami Kay Pinas Sikat Muli, 4,260 subscribers. Dami na ring follower nito, subscriber. Kay Dance My Love, 3,700 subscribers. Kay Miriam Channel, 3,400. Ilocana Vlog, maraming salamat sa iyong pag-subscribe, 2,560 subscribers. Kay Evelyn Hasareno Vlog, 978, Bemme Vlog, 835, Kadods Vlog, 397, at Camelot Vlog, Ventanilla, maraming salamat po, 271. Ako, thank you so much po sa inyong pag-subscribe sa aking channel. I really appreciate your subscription. And with this, maraming salamat po sa mga nagsusuporta sa atin, ng mga patuloy na nagpapa-convert ng kanilang mga G-Gives, cash convert. Yan, kung meron po kayong G-Gives. Ito nga po, recently lang, may nagpa-trade po sa atin, 25,000 pesos ang kanyang G-Gives at na-convert po natin to within that time, within that moment. No, pag sabi niya sa akin ng okay, go, sabi niya, sige, go. Pero ito po yung reminder ko sa inyo mga kaibigan kasi may mga gumagaya po ng Facebook page ng mga legit na mga trader. Halimbawa po ako. Hindi lang po ako, marami rin po ibang mga trader. Ginagaya po nila yung mga YouTuber na trader din po. Gumagawa sila ng Facebook page na peke, no, hindi totoo, tapos nagpapanggap sila, kunyari, Chico Arellano, nagpapanggap silang Chico Arellano, tapos magpapatrade kayo sa kanila, tapos iti-trade naman nila. Ang problema po dun mga kaibigan, pagkakuha na nila ng G-Gives ninyo, hindi na po nila binibigay yung pera ninyo. Kasi pagka nagpa-trade po kayo ng G-Gives, hindi naman po rektang diretso sa inyong GCash wallet yung pera Dadaan po muna yan sa kanila bago po pumunta sa inyo. No? Dadaan muna yan sa trader bago po pumunta sa inyo. Kaya mag-ingat po kayo sa pag-avail ng mga G-Gives Cash Convert. Ayan, thank you so much dun sa ang dami na po nating kliyente mga kaibigan. Kaya maraming salamat po sa mga suki natin na nag-trade. Paano ba magpa-convert kay DJ Chico? Simple lang po mga kaibigan. Dito sa video na to, nandyan sa bandang description box sa baba po, meron po tayong link dyan. Sa link po na yan, meron po yung Facebook link. No? Ang pangalan ng aking Facebook channel, ang pangalan ng aking YouTube channel, Chico Arellano. Yung magko-comment dyan sa baba, Chico Arellano din po yon. Kasi may nangyari din kamo last time. May nangyari din, gumawa din siya ng gumawa din siya ng peking YouTube channel. Tapos siya yung nagko-comment sa mga YouTube ko. Alam mo yun? Sabi ko, grabe talaga itong mga scammer na to. Grabe talaga kayo. Ang lulupit ninyo. Di ba? Ang gagaling ninyo, ang lulupit ninyo. Gumawa ako ng YouTube channel ko. Ito nga, 48,000 subscribers. Nagpo-promote ako ng G-Gives Cash Convert. Kaso ang nangyayari po mga kaibigan, marami nag-i-inquire, how, paano magpa-convert, pa-convert naman please. Ang ginagawa nung peking subscribe o peking YouTuber o peking trader, gumawa siya ng YouTube channel, kagaya din ng pangalan ng YouTube channel ko, Chico Arellano, tapos alam niyo ginagawa niya, nagko-comment din siya na nagbibigay siya via Telegram po tayo, chat niyo po ako, click niyo po ito, Telegram po tayo, WhatsApp po tayo. Grabe, napaka-scammer talaga. Ang lulupit niyo, chong. Grabe kayo na talaga hustler, no, sa kasamaan. No? Kaya mga kaibigan, ilalagay ko po sa description box sa baba ang Facebook link ko po. Doon tayo mag-uusap sa Facebook ko po, sa page. Ano po? Yung page ko po, ayun din, no? Meron pong subscribers yan, marami din pong followers yan, nasa 40,000 followers po yan. Kaya hindi po yan basta-basta na pepeke. Pero alam nyo kasi, ang pinakamaganda po sa lahat pag magpapatrade po kayo, ano po mga kaibigan, ang gagawin po ninyo ay pagka-chat nyo na po, yung etong kung sino man, kahit sino man katransact ninyo na hindi ninyo kilala talaga, kapag trader yan, makipag-video call muna kayo. Yun po yung pinakamaganda. Makipag-video call po kayo. After po ninyo makipag-video call sa kanya, na-legit nyo na-legit chat nyo na siya talaga yon, then magpa-trade na kayo, magpa-convert na po kayo sa kanya. Okay po? Once again, maraming salamat po sa mga nagpa-trade sa atin. Yung 25,000, nagpa-trade sa atin, 15,000. May mga small amount din, 3,000, 10,000. Thank you so much po sa inyong pagsuporta sa ating G-Gives Cash Convert. At hindi lang po yan, meron din po tayong more time, no, na credit to cash. Yan. At meron din tayong Atome to cash. Available din po yan. Just click the link found in the description box sa baba
at nakapin din po yan sa comment section sa ibaba. So for now, magbabasa muna tayo ng mga, anong tawag nito? Ng mga comment ng ating mga kababayan para naman ma-shoutout din natin sila. Shoutout kay Jenilyn Cunanan 1010. Hello po! Paano ko po mare-refund? Salamat po, na doble din po, nag-deduct po sila ng bayad na naman. Sa G-Loan po ito mga kaibigan. So ganito lang yan. Kapag nadoble ka ng bayad sa G-Loan, ang pwede mong gawin, magiging advance payment mo na yan sa next month. Okay? Para hassle-free ka na, wala ka nang babayaran next month. Para sa akin, mas okay na yung ganon. Pero kung kailangan mo ng pera, kasi sapat lang ang pera natin, at may paggagamitan tayo ng iba, ang pwede mo pong gawin, kaibigan, ay tumawag sa 2882. Pero bago ka tumawag sa 2882, pumunta ka muna sa GCash profile mo sa help. Tapos doon sa help, no, pumunta ka doon sa may bandang ibaba, makikita mo yung, anong tawag nito, yung contact us. Andyan yung submit ticket, ChatGG, customer service, 2882, at saka, what else? May isa pa landline, toll-free landline na pwede mong tawagan sa kanila, no? So, ano masasuggest ko? Mag-chat ka muna, mag-inquire ka muna kay ChatGG, tapos tumawag ka sa 2882 pagkakuha mo na yung ticket reference number. Yung importante po dyan, ticket reference number. Tumawag ka na sa 2882, okay? Tapos, ang gagamitin mo pang tawag sa 2882 ay ang iyong Globe o TM na SIM card. Okay? Maayos yan, Jenilyn Cunanan, pag na-overpayment ka dyan. Pero para hindi ka na ma-hassle, hayaan mo na. Hayaan mo na, naka-advance payment ka na, di ba? Okay, susunod naman si Challenger 6604. Bakit po yung iba nasa 3 months tenure? Sa akin, 21 days lang po, 1 month. Ito naman may kinalaman sa MoneyCat. Alam niyo po itong mga MoneyCat na ito, mga kaibigan. Ito po ay mga OLA, online lending app. Ito pong mga OLA na ito, ang lalaki po ng interest nila. Magkano yung loan mo dito? Sabihin mo sa akin, magkano ni-loan mo dito sa MoneyCat? I-comment down below mo. Sino po sa inyo yung may loan sa MoneyCat? I-comment down below nyo po yan. At sinasabi ko po sa inyo, napakalaki ng interest nila. Halimbawa, maglo-loan tayo ng 3,000. Ang matatanggap mo lang sa 3,000, 1,600. Magkano yung principal na ni-loan mo? 3,000. Pero ang marireceive mo lang 1,600. 1,700 o kaya 2,000. Malaki na siguro yung 2,000. Tapos ibabalik mo sa kanila 3,000 plus. No, may plus pa yan. Kaya mga kaibigan, yung mga online lending app na yan, lalaki po ng interest nila. So ang tanong mo, sa iba 3 months tenure, sa'yo 21 days lang. Alam mo, mapalad ka pa nga, Challenger 66 offer. Bakit? Kasi yung iba 7 days lang. Diba? 7 days lang kailangan na nilang ibalik yung pera, pero sa'yo 21 days. Gusto mong lumaki ang iyong tenure o yung term. I-avail mo yung 21 days, tapos bayaran mo after 21 days, magiging 28 days na yan sa susunod. No? Palaki yan ng palaki, pahaba ng pahaba yung term mo, tapos madadagdagan pa yung loan amount mo, yung loanable amount mo. Tapos niyan, tapos ng ilang repeat loan mo sa kanila, sa MoneyCat, hahaba ng hahaba. Ang suggestion ko, kung mag-advance payment ka, pinapayaman nyo lang yung MoneyCat. Di ba? Kung sa bagay, alam nyo ba, may iba kasi na ang technique nila, ang ginagawa nila, dinadama nila. Yung bang ang tawag doon, yung sige, babayaran ko to, maglo-loan ako, babayaran. Yung nagpapalaki sila ng term, o nagpapalaki sila ng loan. Tapos kapag malaki na yung loan amount nila, ang ginagawa nila, i-avail nila yon. Pag na-avail na nila, isa-shutdown na nila yung kanilang loan app, no? Magtatago na sila and kanila na yung pera. Pero isipin niyo, lugi pa rin po kayo kasi yung mga binayad ninyo bago lumaki yung halaga ninyo. For example, 60,000 or let's say 50,000 yung na-avail yung loan. Ang makukuha nyo lang doon halimbawa sa 50,000 ay 40,000. Parang yan din yung pinuhunan nyo sa kanila eh. Nagkaroon pa kayo ng sakit ng ulo. Yan din yung pinuhunan nyo, yung binayad nyo ng simula. Para lang kayo nagbangko tapos nadagdagan lang ng konti yung pera. Para lang kayo nagbangko ng pera, tapos nadagdagan lang siya ng konti, tapos tumakbo na kayo. Ang pinagkaiba nga lang dito, sa loan app, may kaso kayo. May sakit ng ulo kayo. Nadamay pa yung mga contact list ninyo sa inyong cellphone. Kaya ang suggestion ko, wag na kayo mag-avail sa MoneyCat. Alam niyo po yung mga nagpo-promote po ng mga online lending app. Para rin nagpo-promote yan ng mga sugal, mga gambling. Sa totoo lang. Dati nagpo-promote po ako ng mga online lending app. Kasi nakita ko parang maraming nanonood, maraming interesado. Pero I came to realize na hindi maganda pinopromote yung mga online lending app na yan eh. Ang dami po YouTuber, nakikita ko po ngayon, nagpo-promote sila ng online lending app, may link pa nga sila, di ba? Na binibigay sa inyo. Pero mga kaibigan, para rin silang nagpo-promote ng sugal. Bakit kamo?
Dito, ang nauuna nga lang dito, magpapaluwal sa'yo yung kumpanya, pero nilulubog ka niya sa utang. 'Di ba? 'Di ba sa sugal ganun po, tataya ka, mananalo ka. Tataya ka ulit, tapos hanggang sa matatalo ka, yung behavior mo nakukuha na nung pasugalan, 'di ba, nung mobile sugal, online sugal. Tapos 'pag nakuha na yung behavior mo, gusto mong bumawi, sige ka ng sige, hanggang nangyari nalulubog ka na sa utang. Parang gano'n din po sa online lending app. Dami po nagpo-promote. Actually, araw-araw may mga lumalabas na mga bagong online lending application. Sinasabi ko po sa inyo mga kaibigan, ang solusyon po sa isang utang ay hindi po utang. No, pag sinabihan ka ng tao na mangutang ka para may pambayad ka, wag po kayong maniwala. Kung wala kang pambayad, wag kang mangutang. Gawan mo ng paraan sa ibang paraan. 'Di ba, magbenta ka ng gamit mo, magluto ka ng ulam, magtinda ka ng produkto. Pero ang sinasabing gumawa ka ng paraan pa tapos mangungutang ka, hindi po 'yun ang solusyon. Maniwala po kayo, I've been there. I've done that already. Ang mangyayari lang po, malulubog po kayo ng malulubog sa utang. Masisira po ang buhay ninyo mga kaibigan dahil sa kauutang na yan. Biruin mo, nangutang ka, ang ipantatapal mo sa utang na yun, utang din. O di nabayaran mo yun. Yung utang mo ngayon dito, dumoble. Para mabayaran mo yung isang online lending app na isa, ang kapalit niya, dalawa. Nag-loan ka sa dalawa para maitapal mo dito. O di may utang ka ngayon sa dalawang to, i-renew mo ngayon ito para mabayaran yung isa, uutang ka ulit sa iba para mabayaran tong isa. Tapos masisiraan ka ng bait kasi may tawag ng tawag sa'yo, may punta ng punta sa'yo. Tapos ang masaklap niyan mga kaibigan, parang nabubuhay ka na lang para magbayad ng utang at mangutang. Nangyari po yan sa akin mga kaibigan, kaya sinishare ko po ito sa inyo. Wala pong magandang kahihinatnan ang pangungutang, lalo na kung ito yung mga utang na kagaya po nito, mga online lending app. Di ba? Hindi ho maganda yan mga kaibigan. No? May iba pa nga pinagtatanggol yung utang eh. Walang taong walang utang. Di ba lahat ng tao may utang? Oo, kahit na negosyo nangungutang. Pero yung pinangungutang po nila, kaya nilang bayaran. Di po ba? Yung inuutang nila, ginagamit nila additional doon sa kanilang kapital. Di ba? At yung tintubo nila doon, kayang-kayang i-cover yung inutang na pera nila. Di ba? So, yun lang po para sa akin. Alam nyo ba, may mga nag-i-email pa po sa akin na nag-aalok po na i-promote ko po yung kanilang online lending app. Pero, hindi na po. Taliwas siya sa aking prinsipyo. Taray, may prinsipyo si Chico. Okay. So, dito naman po tayo kay Love Orada. Hello, Love Orada. Hello po, sir. G-loan po ako. Ay, nag-G-loan po ako pero wala po akong na-receive na pera. May dumating po, due date po ako September 3. Wala pa po akong G-loan. Paano po kaya ito? Maibabalik po kaya ito? 2 araw ang nakakalipas. Ngayon ay August 6, so that is August 4. So kung hindi pwedeng maging dahilan dito na meron kang over incoming limit, yung sa profile limit, di ba minsan po may limit. Minsan po kasi mga kaibigan, ang dahilan kung bakit hindi pumapasok agad yung G-loan na niloan natin. Dahil na-reach na po natin yung incoming limit na natin, na max out na natin. For example, may isa po akong follower dito sa subscriber sa YouTube na nag-loan siya ng 30,000, hindi dumating. Upon checking, meron pala ang available incoming limit na lang po pala niya ay 80 ilan 'yun? Basta nasa 15,000 na lang yung available incoming limit niya. 18, 15 o 13, basta mga ganon. Imaginein mo, ang niloan niya sa G-loan 30. Pero ang available incoming limit na lang niya ay nasa 13K, 13. So sa palagay mo, papasok ba yung buong 30 mil sa kanyang GCash? Hindi papasok yon. Eh Chico, hindi ba pwedeng 13 mil muna ipasok niya tapos next week na yung iba? Hindi ko ganun yon, no? Kaya isa po sa mga dahilan kung bakit hindi pumapasok ang mga niloan natin sa G-loan is number 1, dahil na-max out na natin yung ating incoming limit. Ang incoming limit po ay matatagpuan sa inyong GCash app. Nandyan po yan sa my profile. Dito po sa inyong profile. Tapos, sa bandang, andyan lang yan, profile limits nakalagay. No? Tapos, profile limits, makikita mo doon yung incoming limit mo. At ang incoming limit po na ito ay nagre-refresh every first day of the month. No? So, kung nag-loan ka, kaya tinanong ko kanina, ano ba ngayon? August 6 minus 2 days, August 4. Ibig sabihin, kalo-loan mo lang ng August 4, ibig sabihin, hindi pa max out ang iyong incoming limit, di ba? Unless may mga special transactions kang malalaki. Pero sa ganitong sitwasyon na nag-loan ka, hindi dumating, usually nasa 2 to 3 business days po yan bago dumating. Pero dapat kasi within 20, alam mo nung naglo-loan ako nun sa G-loan, ang bilis lang dumating. Segundo lang. Segundo lang tanggap ko kagad yung pera. Pero ngayon parang patagal ng patagal kasi may verification pa sila. Pero alam nyo, may nakausap ako sa G-loan, ang sabi niya sa akin, huwag mong alalahanin, wala ka namang natanggap na pera,
Kung may dumating man sa'yo na September due mo, tapos wala naman dumating sa'yo yung pera, wala kang dapat alalahanin kasi wala ka naman natanggap na pera. Ang tawag po nila doon ay system glitch. Sabihin nyo nga po, system glitch. Ayan. Pero para makasigurado ka, kasi mahirap yung ganun eh. Pinagsawalang bahala natin, no? Walang dumating na pera, no? Tapos yung pala may dumating, kinuha ng iba. O kaya naman, alam mo na, nagkaroon nga ng diferensya, no? Ang pwede mong gawin, love, ay ganito. Pumunta ka sa, alam nyo, pati yung help center ng GCash, complicated na din, eh. Minsan gusto mo yung kagaya dati. Na dati ang dali lang mag-file ng ticket. Dati ang dali lang mag-submit ng ticket. Aba ngayon, parang hindi mo alam kung saan mo hahanapin, saan mo huhugutin yung submit ticket nila. Di ba? Parang kailangan mo muna magbasa ng article. Kailangan mo muna magbasa ng article, parang sa akin, bilang Pilipino, no, bilang namomroblema ka, ito no, sa mga taga-GCash, baka nanonood kayo, may kakilala kayong taga-GCash, siguro kayo din po, may na-experience niyo po ito. May problema ka sa GCash, gusto mo magreklamo sa GCash, gusto mo makausap yung kanilang customer agent sa chat, kahit man lang chat sana. Kaya lang wala, ang gagawin nila sa'yo, pagbabasahin ka muna nila sa katerbang article tungkol sa mga problema na hindi mo naman nararanasan, may kakaiba kang problema. Tapos hahanapin mo yung article na yon. Di ba maghahanap ka ng article na kaparehas ng problema mo, kaso wala ka nga mahanap kasi magkakaiba yung mga problema natin. Di ba? Kaya ang gusto natin sana, mag-submit na lang ng ticket case. Di ba? Kahit wag na nga nila tayong i-chat eh. Kahit wag na nila tayong i-chat. Maglagay lang sila ng button dyan kung saan pwede mag-report, mag-submit ticket case, yung mga screenshot natin, di ba? Yung concern natin, yung reklamo natin, i-submit natin. Di ba? Sana ganun lang kadali. Kaso ngayon hindi eh. Hindi na ganun kadali. Di ba? Kaya ang suggestion ko sa inyo, tumawag kayo sa 2882 gamit ang PM SIM card o kaya ay Globe SIM card. 2882 po yan. Okay? Kung kaya mo naman, tiyagain mo, hanapin mo dyan. Hanapin mo dyan sa may chat GG kung paano mag-submit ng ticket, no? Para makapag-complain, makapag-report tayo, love. Okay? So, number 1, wag mo alalahanin. Number 2, yun ang gawin mo. Hanapin mo yung submit ticket. Try mo tumawag sa 2882 gamit yung Globe OTM na number mo, na SIM card mo. Tapos, mamili ka kahit anong options doon, kahit anong menu doon. Oo, ang importante may makausap kang taga GCash. Kasi nakakarindi din yan eh. Eto naman, mula kay Sheikh Haralam. Sheikh Haralam. Uy, tulog ka na? Mula kay Sheikh Haralam 7971. Hi sir, good morning. Ask ko lang po about sa G-loan problem na. Ay, ito, daming problema ng G-loan, ha? Nag-fully pay po ako ng utang ko. Then, na-receive ko na po yung money back. Oo. Pag nag-fully pay po kasi kayo ng utang sa G-loan, yung mga interest na binayaran, mga interest na hindi ninyo nagamit. Kasi, di ba, nag-fully pay ka, so binayaran mo yung kabuuan, principal. For example, 5 months yung loan term mo. 2 buwan pa lang, finully pay mo na yung buong 5. So, meron kang mga interest per month na hindi mo nagamit. Binayaran mo ng buo pero hindi mo naman napakinabangan, di ba? So, mangyari, yung mga interest nito, i-refund nila yan sa iyo, di ba? Kaya may money back. Sabi niya dito, na-receive ko na po yung money back. Tapos humiram po ako ulit. Kaso di po dumating sa GCash wallet ko yung pera. Eto na naman, si G-Loan. Lagi na lang hindi dumarating yung pera sa G-Loan. Pero, have po ako email na na-receive successful po siya. May natanggap daw siyang email na successful daw yung kanyang loan. Kaso, di ko naman po na-receive yung pera. Ano pong dapat kong gawin? Nako, kapatid, tumawag ka na sa 2882. Ganun, kaparehas ng problema niya kay Love o Rada. Tumawag ka na sa 2882. No? Yung mga screenshot mo, ganito, i-screenshot mo yung araw na nag-loan ka, i-screenshot mo muna yung GGives dashboard mo na nakapag-loan ka. Pati yung schedule mo ng loan tenure. No? Tapos, pag na-screenshot mo na yon, ano ba yung susunod doon? I-screenshot mo rin yung GCash inbox mo. Kasi may notification din doon na nakapag-loan ka. GCash inbox hindi email inbox. GCash muna tayo. Sa GCash inbox mo, screenshot mo yon na meron kang ni-loan, na merong G-loan transaction. Tapos, sa transaction history mo ng GCash, makikita mo naman kung may pumasok na pera o wala. Okay? Kung walang pumasok na pera doon, makikita naman sa transaction history, wala eh. So, i-screenshot mo yun. Halimbawa, August 6 ka nag-loan. Yung buong August 6 mo na transaction, i-screenshot mo yung buo mismo. Di ba? Tapos pag na-screenshot mo ng buo yun, itabi mo lahat yon. Ngayon, sa email naman tayo pumunta. Yung email mo na merong successful chururut na loan sa G-loan, i-screenshot mo din yan. Okay? Screenshot mo yan. Lahat, kasama yung date, nakikita yung time, everything. Wag lang yung mismong successful lang i-screenshot mo. Kailangan yung buo, no? Pati date, time, di ba? Lahat yan. Yung email, kaninong email galing, i-screenshot lahat yan.
Tapos, pumunta ka ulit doon sa GCash profile, sa help, di ba? Tapos, mag-chat GG ka. Pag di nyo nahanap, nandyan lang yan sa ibandang ibaba. Tsagain nyo po. Kasi maliit lang yung nilagay nilang portion. Ba't kaya si GCash ganun eh? Naglagay ka ng contact service mo, customer service mo, pero pinakaliit-liit mo. Parang ayaw mo magpa-contact. Nakakainis, nakakarindi. Di ba? Maglalagay ka ng customer service mo, tapos yung customer service mo, ganyan kaliit lang, halos di mo nga ma-type, hindi mo nga ma-tap sa sobrang liit. Pambihira kayo, GCash. O, okay, ganun na lang gawin mo, Sheikh Halaram, ha? Haralam, okay. At ito naman kay Dexter Guevara. Hi po sir, paano po gagawin ko? Naiyak na po ako. Hala, hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko. Pa-help naman po. Nag-loan po ako ng 35K. Wala pong dumating sa akin. Hala, ito yata yung kinikwento ko kanina na nag-loan ng 35K. Di ba 2 days ago? Ayun, Dexter, ganun nga, kaparehas din ng sinabi ko. Ang daming may problema sa G-Loan, no? No, kaya mga kaibigan, mag-ingat po kayo sa paglo-loan ninyo sa G-Loan. Huwag kayong maglo-loan ng Sabado, Linggo, at saka huwag kayong maglo-loan ng katapusan ng buwan. No? Huwag kayong maglo-loan. Bakit katapusan ng buwan? Kasi malamang yung incoming limit nyo puno na. Kaya mag-loan kayo first week, second week, third week of the month. Tapos huwag kayong maglo-loan ng Sabado, Linggo. Bakit? Kasi madalas po, pag Sabado, Linggo, walang, sasabihin nila, holiday, walang pasok, di ba ganon? Online lang naman yan, ba't walang pasok, di ba? 24/7 sila. O basta ganun. Sana wag kayo mag-o-offer ng loan kapag Sabado Linggo, wala rin naman pala kayo, di ba? Nakakainis. So, yun po mga kaibigan. Dexter, tumawag ka na sa 2882. Okay? I-ready mo yung mga screenshots mo. Pero ang pinakamaganda kasi ito yung suggestion sa akin eh. Mag-submit ticket ka muna sa iyong GCash app. Kuhanin mo yung reference number. Pag nakuha mo yung reference number, tumawag ka sa 2882 gamit ang Globe o TM number mo. Tapos, saka mo sabihin yung ticket reference number mo para matulungan ka nila ma-expedite. Sabi mo nga expedite, mapadali. Ayan, okay? So, ito naman kay Nida Alcober, paano ba cash out? Ayan, paano daw cash out? Sir, nag-withdraw po ako sa GSave. So, yan muna for today's video, mga kaibigan. Kasi bukod sa nag-video ako, re-replyan ko rin po itong mga isa-isa. Diba? Kaya kung may katanungan po kayo, ladies and gentlemen, tungkol sa inyong GLoan na hindi dumating, o iba pang bagay, o may iba kayong kaso, di ba? O kaya update nyo naman ako, no? Baka naman may nasolusyonan nyo na yung problema nyo, i-comment down below nyo din po kung ano po yung ginawa ninyong tips, ano ba yung ginawa ninyong hakbang, step by step, kung paano po nasolusyonan ang inyong GCash, GLoan problem. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.